Ikaw, ako, tayo. Bawat isa sa atin ay may nakaukol na gampanin. Mayroong inilaan ng Diyos upang magbahagi ng kaalaman at iba't ibang karunungan sa mundo. Mayroong nakalaan para tumulong, magbahagi ng kakayahan at magbigay sa nangangailangan. Pero may iilan na madalas ay di nababatid ng ating mga hinuha ang nakalaan sa mas naiibang bagay. Ngayong araw na to, gusto sana namin balikan si Mang Melchor. Siya yung tinulungan namin last year ng kolehiyo namin para sa Islang Hero Project. Isa siyang mangangalakal na nakatira sa Kariton na walang permanenteng tirahan o lugar na pinupuntahan. Gusto sana namin siyang puntahan ngayon para kumustahin kung ano na ba yung kalagayan niya. Kasi nabalitaan namin na may tumulong sa kanya nung nakaraang taon, pero yung tulong sa kanya na Kariton na sari-sari store ay nanakaw sa kanya. Kaya gusto namin malaman kung ano na ba yung balita sa kanya. So, December 15 ngayon, pupunta kami ng Balagtas para alamin kung kumusta na siya. Sa aming pagsisimula, sa pagsunod namin sa aming mumunting adhika, ay nagtungo kami sa lugar kung saan huli naming nakita si Mang Melchor, sa bayan ng Balagtas. Pagdating sa lugar na iyon, wala na kaming nakitang bakas ni Mang Melchor. Ngunit sa pagbabaka sakali na mapag-alaman ng kanyang kasulukuyang kinaroroonan, nagtungo kami sa tanggapan ng DSWD. Pagpunta namin sa DSWD, medyo hindi nakakatuwa yung balita kasi matagal na rin lang hindi nakikita sa may Balagtas area si Mang Melchor. Sinabi nila na natuwa sila na may tumulong sa kanya nung nakaraang taon, kaya lang hindi daw nag-follow up yung tulong, kaya hindi na rin nila alam kung nasaan siya. Kaya ang advice nila sa amin, kung sakaling makita namin siya sa aming maghahanap, balitaan din namin sila kung ano ba yung tulong na gagawin namin or kung ano na yung kalagayan ni Mang Melchor. Kaya, ayun, nung pag-alis namin doon, parang wala rin nangyari kasi wala kaming idea talaga kung nasaan siya. Bagamat lubhang mabigat sa kalooban, hindi kami nawala ng pag-asa. Nagpatuloy kami sa pagbabaka sakali at sumubok na maglibot-libot sa kabayanan. Nagtanong-tanong kami sa ilan. Sinubukan naming alamin mula sa mga taong madalas na naglalagi sa daan kung napansin nila o nadapuan man lamang ng kanilang atensyon ang kinaroroonan ni Mang Melchor. Kaya ang ginawa namin, naglakad-lakad kami sa kahabaan ng Balagtas at nagtanong kami sa mga pulis, sa mga tindera kung nasaan siya. Hanggang sa amin, nagsabi sa amin, isang magtatako na nakita raw niya si Mang Melchor sa daan, sa highway, papunta sa Giginto. So, ang ginawa namin, pumunta na kami sa Giginto. Ngayon, nung sa napagtanungan namin, ang sabi niya, meron daw, baka daw sila yung nakatira sa gilid ng water. Nung pagkasabi niya na yun, alam ko na sa sarili ko na hindi si Mang Melchor yun. Kasi sa Kariton nakatira si Mang Melchor, hindi sa isang sa lupa, ganyan. So, naisip namin na siguro sa paghahanap namin kay Mang Melchor, ito yung will ni God na mapuntahan namin. At doon nga namin nakita si Aling Nina sa si Mang Buboy. Tila hindi ibinigay ng tadhana ang kapalaran na mahanap namin si Mang Melchor. Dahil siguro, may iba pa kaming dapat matulungan. Doon namin nakadaupang palad si Mang Buboy at Aling Nina. Pareho silang tubong Leyte. Dinala sila ng kapalaran
dito sa Bulacan sa pamamagitan ng isa nilang kaibigan na sa kasamaang palad ay napahiwalay sa kanila at hindi na nila muli pang nakita. Naiwan nila ang mga anak nila sa Leyte at sa loob ng maraming taon na pagkawalay, tuluyan na silang nawala ng pag-asa na muli pa nilang makikita ang mga ito. Sa kasalukuyan, nakatira sila sa isang bakanting lote sa gilid ng Walter Mart kung saan tahasan na rin silang pinalalayas ng mga opisyales sa DSWD sa bayan ng Giginto. Kaya sa pagkipag-usap namin kay Aling Nina, naramdaman ko na eto na yon kasi nangailangan din sila eh. Ubusin ko pa ba yung buong linggo sa paghahanap sa tao na wala akong idea kung nasaan, kaya may nakita na ako na pwede namin tulungan. Mag-isip pa ba ako ng pwede namin gawin, gayong eto na, may nag-present na pagkakataon na meron na kaming magagawa. Nang mapag-alaman namin ang munting hiling na kariton ng mag-asawa para sa kanilang pangangailangan, agad kaming nagpasimula sa paggawa. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells. Upang magkaroon ng dagdag na salapi na magagamit sa paggawa ng kariton, napagpasyahan naming pasimulan ang maagang pangangaroling at paghahandog ng mga awiting pamasko sa iba't ibang kabahayan sa Balagtas. Prancing and jingle bells square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a spell time to go gliding in a one-horse sleigh. Hey! Ngunit kasabay nito, ang pagbibigay ng kaunting regalo sa mga taong nagpaunlak sa aming pag-awi at pagpanyaya na tumulong sa aming mabuti na adhikain. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Matapos makalikom ng sapat na halaga, ay pinasimulan na namin ang aming proyekto, ang sama-samang paglikha ng kariton. Halos 3 araw din nang lumipas bago ito natapos. Doon namin napagdesisyonan na muli nang balikan sila Aling Nina at Mang Buboy sa kanilang munting barong-barong. Dala ang kariton na aming ginawa, kasama na rin ang ilang mga bagong kagamitan, kagaya ng damit, timba, ilaw, at mga pagkain para sa darating na Kapaskuhan. Sakay ng tricycle, ay sabay-sabay na nagtungo ang aming grupo sa lugar na kinaroroonan ng mag-asawa. Sa pagdating namin doon, tanging si Aling Nina lamang ang aming inabutan. Ngunit, kagaya ng natural ng gawin nating mga Pilipino, pinatuloy niya pa rin kami sa kanyang munting tahanan at doon ay nakipagkwentuhan sa amin. Ilang minuto pa ay ipinakita na rin namin sa kanya ang handog naming tulong. Di man niya lubhang maipahayag sa salita ang kanyang nararamdaman, bakas naman sa kanyang mukha
ang labis na pagpapasalamat. Bagaman kung tutuusin, ay maliit lamang itong aming naibigay sa kanya. At sa aming pagalis, kakaibang pakiramdam ang binaon namin. Damdamin ng pasasalamat. Sapagkat nabigyan man sila ng material na bagay na magagamit nila ng ilang panahon, mas malaki ang naibigay nila sa amin. At yun ay ang mapagtanto namin kung gaano kami kapalad at dapat na maging mapagpasalamat sa kung anumang mga bagay ang taglay namin ngayon sa buhay namin. Kung paanong ang tumulong ay mas malaking kapalaran kaysa tumanggap sa literal man o espiritual na pakahulugan. Ako, ikaw, tayo. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang gampanin at kapalaran. Mapalad kami sa pagkakataong natamo namin kung saan nadaba namin ang tunay na halaga ng pagganap sa tungkulin na binigay sa bawat isa sa atin ng may likha.